Andito lang po tayo ngayon sa ating baboyan at pagdating dito, lahat po ng may buhay ay iti-check natin. Okay? Check muna natin yung ating mga alagang baboy. Kasi importante yon kung okay ba sila o hindi. Ayan. Ito po yung inahin natin na binawalay natin noong isang araw. Tingnan nyo, may lumalabas na gatas sa kanyang dede. Yan. Yan po yung mga gatas na extra milk niya. Kasi wala na pong dumidede na biik. Binawalay na po natin yung mga biik niya. Yan. Then, ito naman yung buntis nating inahin. Ayan. Nakahiga lang din. Yung biik natin. Yung hindi pa nakukuha. Ito naman po yung hinihintay nating maglalandi. So far, hindi pa nga siya naglalandi sa ngayon. Pero, hinihintay lang natin yan para paiay na natin. Yung mga biik na ginawalay natin nung nakarang araw, ito rin sila. Yan, kumakain. Yung iba naman, doon. Umiinom ng tubig. So, may drinker na yan. Okay, yan. Yan po sila. So, yung mga baboy natin dito ay okay po sila lahat. Ayan. Ang susunod naman natin i-check ay yung ating mga manok. Ayan, check natin yung ating mga manok. Ayan. Kompleto lahat. Yun pa. Banda ron. Meron din. Kabila meron. And then banda dito meron. Check po lahat natin to para malalaman natin kung may nagka-problema o wala. Importante po yan. Lahat ng may buhay ay i-check natin. Okay, meron po. Yan. Dito. At saka yung nasa loob ng ating breeding pen. Check po lahat yan. Okay. Ayan po. Yan. Kumpleto po sila lahat. Yan. Ito naman. Yung mga sisiw. Yan. Mga inahin. Saka yung bagong pisa. Bilangin natin kung magkano yung sisiw niya. Kung 5 pa ba? Yan. 5 pa rin. 1, 2, 3, 4, 5. Yan po yung pinupugad natin nung nakaraang araw. Dito naman, yan. Ayan. Then, check din natin yung ating alagang kambing. Ito po yung ating alagang kambing. 2 po to. Itong isa, buntis na. Itong isa ay hindi pa. Yan po. Then, huwag natin kalimutan i-check ang ating alagang aso. Yung aso natin, okay, nandoon siya sa may likod ng ating breeding pen. Yan. At yung isang aso naman ito sa may puno ng niyog. At yun yan yung kanyang tahanan. Doon siya po sumisilong kapag umuulan at umiinit. Yan. At yung paligid, i-check din natin. Yan, medyo marumi na po. Siguro kailangan na po itong gagamitan natin ng grass cutter. Lilinisin natin to. Kasi ngayon hindi ko pa to malilinis. Kasi tag-ulan ito ngayon. Madaling tumubo yung mga damo. Siguro pag may 1 linggong umiinit, lilinisin natin to. Ito pa. May isang aso pa tayo dito. Yan. Ngayon nga po pala ay maglilinis sana tayo ng kulungan ng mga baboy. Eh ang problema, yung ating power sprayer ay hindi gumagana. Wala po siyang pressure. Kaya tingnan natin kung ano kayang problema nito, bakit hindi siya gumagana at walang pressure. Check muna natin yung wiring niya. Yung problema nito andito talaga sa head, kasi yung pressure na nasa head. Eh ang gamit ko nga pala na power sprayer ay isang Kawasaki na power sprayer yan. Na may 1.5 horsepower po yan. Yan. Ang pagti-check nito ay iikot natin yung kanyang steering wheel. Yan. Itong banda dito, ayan, ito.
Tingnan nyo, malinis pa yan. Sa banda dito naman medyo marumi na yan. At saka sa bandang pangatlong ano niya, piston niya, ayan, marumi din. Yan. So siguro ito yung sanhi kung bakit, ayan, tingnan nyo, tumatagas na yung grasa. Ayan. At saka marumi na rin. Siguro dapat nito lilinisan at saka palitan po ng gasket sa loob. Yan. Ang una nating gagawin nito para matanggal natin yan yung kanyang gasket, saka yung kanyang piston head at saka yung kanyang piston ring, ay unang tatanggalin ay itong kanyang engine head nya. Ito po, tanggalin natin to. So tara, simulan natin. 1, 2, 3, come on! Ayan, natanggal na po. Ito po, ito yung valve. Ang purpose po ng may valve doon sa loob, para po yung tubig is one way lang po. Hindi po magbalik-balikan. Kasi pag pumasok yung tubig dito sa may butas na to, yung spring naman ay aangat. Kung walang pressure, yung spring ay mag-expand yan, balik yan sa normal, kaya maglalak dito. Kaya yung tubig niya ay one way lang, papunta lang sa loob lahat yung tubig dito, hindi po makalabas kasi may valve po siya. Ito po kayang valve. Ayan, tingnan nyo mabuti yung valve. 1, 2, 3, come on! Ito na po mismo yung kanyang regulator, o yung kanyang regulator. Ayan, yan po yan. Tinanggal na po natin. Yan. 1, 2, 3, come on! At dahan-dahang tanggalin yung piston cover niya. Mahirap talaga pag mag-isa lang dito sa farm. Tingnan natin, tingnan nyo, ang dumi na. At saka yung piston na ito, yung piston na lang sinasabi ko, yan. Yung tatlo na yan. Yan yung pag-ikot po ng steering wheel na to. Yan po ang, tingnan nyo, pag ikot ng steering wheel nyo, yan po yung piston po ang nagbibigay ng hangin at saka pressure sa ating makina para yung tubig niya ay mailabas doon sa ating nozzle. Yan. Kaya pala mahina yung pressure niya kasi tingnan nyo, marumi na yung grasa. Tingnan nyo, marami na. Ang gagawin natin ito ay lilinisan to. Yan, itong mga yan, lilinisan natin yan. At saka yung cover niya, yan, marumi na rin. Sa loob po ng piston cover, nandoon po yung mga gasket sa loob. Yan, kaya tatanggalin natin yan mamaya at lilinisin din. Kung may dyan sira, papalitan din natin. Okay, ayan po, natanggal na po natin yung head ng ating power sprayer at saka magsimula na po tayong maglinis ng kaniyang piston gasket at saka doon sa kaniyang piston cover. 1, 2, 3, come on!
Ayan, tingnan yung piston niya. Makinis na makinis na. Nililinis na natin. Wala nang mga grasa at saka yung mga rubberized na gasket na parang pira-piraso yata yun na dumidikit dito. Ito. Tsaka yung kanyang piston lock. Ang sunod nating linisin ay ang kanyang piston lock. Ito. Madaming grasa to. 1, 2, 3, come on! Susunod naman nating linisin ay yung kanyang yung piston gasket ay yung susunod nating lilinisin ito. Yung piston gasket niya, yan. Ito po yung kanyang lagayan. Ito po yung kanyang lagayan ng mga grasa. Ayan. Yung grasa po na yan, ayan po ang nagbibigay ng lubrication dito sa loob. Para yung piston at saka yung gasket niya ay hindi mag-iinit. Kaya may ano dyan, grasa. Yung grasa na yan ay may mga butas-butas dito. Diyan po yan dumadaan para magbigay ng lubrication dito sa piston mismo. Ito na po yung kanyang mismong piston cover niya. Yan, natanggal na po. Galing dito yan. Dito po. Iba naman. Yan. Yan din. Ito yan. Ito po pala yung mga gasket niya. Yan. Ito yan. Ito po pala yung mga gasket. Yan. Ito po ay pinagpatong-patong na ganyan. Ganyan. At saka yung piston naman ay doon sa gitna dumadaan. Ito na po lahat yung mga parte o parts ng ano natin, power sprayer na tinanggal natin at nilinis. Nakita niyo po yung mga parts na tinanggal natin at ngayon na po ay mulit na po natin itong ikabit. 1, 2, 3, come on! Pagkatapos may lagay yung lock sa ating piston lock, ayan, okay na po yan. Pwede na po nating paandarin. So guys, ito na po ang ating video ngayon. Sana po ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe kayo. Ryan Patinio po, YouTube channel ko. Shout out po pala sa lahat po ng aking mga subscriber, lalong lalo na kay Parikoy Red Barbers TV, ang suki ko pong barbero dyan. Lalong lalo na po kay Junjun Gonzales, yung may-ari po ng Junlin Agribit, yung suki ko pong Agribit. Sa lahat-lahat po, magandang araw at maraming salamat po. Tara, subukan natin kung maayos na ba. Ayan na po, umandar na po. Ayan. Gumana na po yung ating inayos kanina na power sprayer. Ayan. Tingnan nyo.